Hi mga kayanis! For this vlog mga kayanis, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung aking sinanglay na tilapia. Yung sinanglay kasi mga kayanis is Bicol term siya ng ginataang tilapia. So, yun yung tawag dito sa amin. So, ganito sila sinanglay or magginataang tilapia dito. So, mga kayanis, samahan nyo ako, i-prepare natin tong ating mga gagamitin. Meron tayong kamatis, meron tayong sibuyas, bawang at luya. Meron dapat tong siling haba pero hindi ako nakabili, optional, pwede kayong maglagay or pwede namang hindi. So, at gagamit din tayo dito ng pechay. Napakasarap nito mga kayanis sa sinanglay. At syempre yung ating tilapia mamaya. So, ayun mga kayanis, i-prepare na muna natin to. Then, papakita natin sa inyo kung paano natin siya gagawin. And that's it mga kayanis, nahiwa na natin yung ating mga sangkap at nagbukod lang din ako mga kayanis ng ganitong hiwa ng luya. Ilalagay ko lang siya sa labas mamaya kasi gusto ko mas maraming luya. And then ganitong dice, ganitong hiwa is okay na sa akin. Pwede nyo gamitan ng food processor itong mga to, pero ako hindi ko na ginawa kasi gusto ko sila talagang nakakain. And then itong kamatis. So ngayon ang gagawin natin mga kayanis is pagsasama-samahin lang natin lahat ng ating mga sangkap sa isang bowl. Like this. Kamatis. Itong ating bawang. Ang ating sibuyas. At ang ating luya. So, ayan. Ganyan lang siya kadali mga kayanis. Then, titimplahan natin ngayon to ng paminta. Timplahan natin siya ng paminta. Nasa sa inyo mga kayanis yung alat na gusto nyo sa inyong panglasa. And then, konting Ajinomoto. Ayan, 2 tap lang. Okay na yan. And then, lagyan natin siya ng asin. And then, maglagay tayo sa kanya ng kaunting patis. Kaunting-kaunti lang. At maglalagay din tayo sa kanya ng kalamansi. Isang kalamansi lang mga kayanis yung gagamitin natin. Mas depende sa inyo, sa mixtures nyo, kung gaano karami. Ganun na lang din yung gawin nyo mga kayanis. Tanggalin lang natin yung buto. Naglalagay ako ng kalamansi mga kayanis. Siguro kasi nakasanayan ko na to dahil piling ko nakakalis talaga siya ng lansa. Kahit na meron na akong luya, meron na akong mga gusto ko pa rin meron akong kalamansi. So ayan, haluin lang natin to ng ganyan mga kayanis. So, okay na yan. I-ready natin yung ating tilapia. Ayan mga kayanis, kumuha na ako ng ating paglulutuan. Ganito yung gagawin natin sa kanya. Yung mga pechay kanina, hinugasan ko na. So, ito na siya mga kayanis. Ilalatag natin siya ng ganito. So, depende sa inyo mga kayanis kung gaano karami. Mas marami kasing pechay yung gusto ko. Kasi yung panganay kong anak mga kayanis, gusto niya tong sinanglay. Lalo na pag pechay yung sahog. Ayan, mas nakakain niya yung gulay. So, ayan. At dito natin ilalagay mga kayanis yung luya na sineparate ko kanina. Kunin natin mga kayanis yung ating tilapia. Ayan. Ito yung ating tilapia. Malinis na yan mga kayanis. And then, lalagyan natin siya ng palaman sa loob. Sa palengke mga kayanis, pag bumili kayo dito ng tilapia, sasabihin nyo lang kung pang sinanglay. Ayan, hihiwaan nila talaga yan. I-push lang natin gamit ang ating kamay para makarating talaga dun sa pinaka-tiyan niya yung ating palaman. Kasi yung sa pinaka-tiyan, yun ang masarap talaga mga kayanis. So, ayan. Ayan, ilapag natin dyan. And then, another one. Pwede nyong damihan pa yung inyong mga lahok kung gusto nyo mga kayanis. Nasa sa inyo yun.
Pero ako dahil dalawa lang naman to, ayan lang yung ginawa natin. So, ayan, okay na. Then, simutin lang natin to. Sayang yung lasa niya. Yung tinimpla natin. Ayan. At ngayon, isilalagyan na uli natin siya ng another pechay sa ibabaw. Iko-cover lang natin yung ating tilapia. As you can see mga kayanis, hindi pa ako naglalagay sa kanya ng asin. Kasi naglagay na tayo ng asin doon sa ating mga pampalasa. So mamaya, ang gagawin na lang natin is titikman na lang natin siya para sigurado tayo dun sa alat na ilalagay natin sa kanya. Ngayon mga kayanis, nalagyan na natin siya lahat ng pecha, yung ibabaw niya. Ngayon, lulutuin muna natin siya sa suka. Ayan, sa suka muna ako mga kayanis nagluluto. Hindi ako maglalagay dito ng tubig. Kasi yung pechay natin mga kayanis is matubig na yan. Kaya ng suka sa kanya. Then, isasalang na natin ngayon yung ating ulam. Nakasalang na, takpan na natin. Balikan natin later. A few moments later. And now mga kayanis, tignan na natin yung ating niluluto. Ayan, after ng ilang minuto, ganyan na yung ating pechay. Meron tayo ditong gata mga kayanis. Ayan, ito is nabili ko sa palengke, kaya ganyan yung texture niya mga kayanis kasi nailigay ko siya sa ref. So, nagre-reserve talaga kasi ako ng gata. So, ilalagay na natin to lahat. Ayan. Malamig-lamig pa siya. So, ayan. Then, takpan na lang natin ulit. Nagre-reserve kasi ako mga kayanis ng gata. So, ginagawa ko. Nilalagay ko lang siya sa chiller para hindi siya mabilis mapanis. So, ayan. Ilang minuto mga kayanis, balikan natin. So, after ng ilang minuto mga kayanis, ito na yung ating ginataan. Maglalagay ako sa kanya mga kayanis ng magic sarap. Optional lang to mga kayanis ha. Pwede hindi naman kayo gumamit nito. Pero ito na yung nilagay ko para isang lasahan na lang siya. So, hindi natin uubusin yung isang ganito. Siguro yung enough lang para sa lasa ng ating tilapia. Yung sa gusto lang nating lasa. So, ayan. Hayaan na lang ulit natin siya na mag-simmer. So, takpan lang ulit natin. Mamaya titikman natin siya kapag natunaw na inilagay natin sa kanyang seasoning. Check natin mga kayanis kung kumusta na yung ating sinaklay. O ating ginataang na tilapia. This time pwede na natin siyang tikman. As you can see mga kayanis, diba, nag-watery na yung ating pechay. So, tikman natin kung kumusta na yung lasa niya para pwede pa tayong mag-adjust. Sarap, gatang-gata na. Gusto ko siyang lagyan mga kayanis ng paminta pa. Ayan, mas maraming paminta. Wala kasi akong siling na bili kanina mga kayanis sa palengke. And then, lagyan ko pa siya mga kayanis ng asin. Ayan. Then, isimmer na lang ulit natin ito mga kayanis hanggang sa medyo matuyo-tuyo yung ating sabaw. Dito mga kayanis sa amin sa Bicol, yung diba sa ating kailangan medyo crunchy-crunchy yung gulay, ganyan. Dito kasi, mas masarap dito yung ganito yung gulay, yung as in lutong luto pag dito sa sinanglay. As in talaga mga kayanis. Tsaka dapat dito is nagsisimmer pa siya, kumbaga tuyo na, hindi na masyadong masabaw, hindi na masyadong ganyan, buttery. So, ganun yung gagawin natin sa kanya ngayon. So, lulutuin natin to sa dahan-dahang apoy. Pero luto na to mga kayanis. Kung gusto nyo yung ganitong klaseng gata, pwede na yan. Pero dito kasi saan, parang mas masarap po kasi mga kayanis yun. Yung konti na lang talaga yun sabaw niya. Yung konting enough lang na meron ka pa namang maisasabaw sa kanin. So, yung mga kayanis, gusto ko pa tong isimmer. Mga ilang minuto pa. Balikan natin later. Guys, okay na yung ating ginataang tilapia. Ayan. Usok-usok. So, ayan. Ready na yan mga kayanis. Pwede na natin patahin yung ating apoy. Ayan. As you can see guys, tingnan natin. Ayan. Lutong-luto na yung ating tilapia.
Ayan, ganito kami dito kaya mga kayanis mag-ganito. Oh, sarap niyan guys. O, diba? O, diba? Yummy! So, thank you for watching mga kayani. Sana may natutunan kayo sa vlog na to. Ayan, simpleng paggagata lang to mga kayani. Simpleng ulam lang to mga kayani. Simpleng ulam para sa mga nanay natin dyan na nanonood. Thank you for always watching mga kayani. See you in my next vlog. Kain na tayo! Ayan, diba? Sarap! Let's eat!